My ex and Wise, nagmahal ka na ba? Nasaktan ka na ba? Nag-cheat na ba yung partner mo sa'yo? Alam kong maraming tanong sa utak mo kung bakit. Paano, saan at kailan? Hi, ako si Josh. At ito ang Random Thoughts ko. At welcome sa pinakabagong episode ng podcast ko. Ngayon gusto kong pag-usapan natin yung storyang pag-ibig ni Kali at Gio. Pero hindi ako mag-isa ngayon. Dahil kasama ko ngayon ang mga tropa ko. Hi, I'm Karil. Hi, I'm Nika. Hi, I'm Marie. Hi, I'm CJ. Hi, I'm Aslog. At ako naman si Madel. Ang cute. Hi, I'm Joshua. Hindi nyo kaya yun. At ako naman ang inyong lingkod, I am Josh. And this is Random Thoughts of Josh. Kasama ko ngayon yung mga tropa ko. So guys, eto, may tanong ako sa inyo. Siyempre, alam ko naman na lahat tayo nagmahal na, lahat tayo nasaktan na din. Pero, paano nyo ba nakita yung sarili nyo na makakabangon ulit dun sa sitwasyon na yun? Kasi di ba, kapag nagmamahal tayo at nasasaktan tayo, akala natin wala nang chance para alam niyo yun, para mag-grow ulit. Wala nang chance para makatayo ulit, makabangon ulit. Kayo ba, paano nyo nakita yung sarili nyo na makakabangon ulit dun sa pain? Ako muna. Nakikita ko yung sarili ko para makabangon muli. Parang nililibang ko yung sarili ko sa ibang bagay. Yung ginagawa ko yung gusto ko. Yung katulad ng sa pagsasayaw, nilalabas ko dun yung emotion na nararamdaman ko para maalis yung lungkot at mag-grow ulit sa pagkadapa. Yung pagkadapa sa isang situation. Okay, so maganda no, dinadivert niya yung pain dun sa mga ginagawa niya para lang malibang siya, ganun. Tama ba? Dinadivert? Yeah. Okay. Tama naman pala. Kayo guys, baka may gusto pa kayong idagdag. Paano nyo nakikita yung sarili nyo na makakabangon ulit from pain? Feel ko si Karil meron sasabihin eh. Feeling ko rin. Lalo nung ano eh. So, yun, if ever man na i-imagine ko yung sarili ko sa ganung situation, kung saan nakaka-experience ako ng pain or kaya yung broken ako, siguro mahabang process siya para maka-cope dun sa senaryong yun. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman mo na burden, pinakamahalaga siguro for me is yung makita ko yung worth ko as an individual. Kumbaga, makita ko yung value ko at ipakita ko na mahal ko yung sarili ko. Kasi kapag pinakita ko na mahal ko yung sarili ko, mas nare-remind ako na sa kabila ng problema na naranasan ko, hindi na dapat ako nagpapakalugmok dun sa problema yun. Kasi there's a lot of reasons para mas mag-cope, para mas maging matatag at magsimula ulit. Grabe yun. Malalim ng pinagugutan. Grabe yun guys. Ano pa lang yun, imagine pa lang niya yun. Parang nangyari na. Pero guys, 'di ba, alam naman natin na hindi lang tayo yung nakakaranas ng mga ganyang pains or hindi lang tayo yung syempre sa community natin, talagang marami yung nakakaranas ng pain, ng pagkalugmok sa love, 'di ba? So ngayon, gusto ko kayong tanungin. Paano ba ipinapakita doon sa My Ex and Wise yung mga issue ng tiwala at pagtataksil sa isang relationship? Sa anong way ito nagpapakita ng epekto sa mga modernong relasyon sa society natin? Sa My Ex and Wise, sa una pa lang pinakita na dun yung, kumbaga yung trauma ni Kali na sa magulang niya na meron ng cheating issue, nagkaroon siya ng trauma doon na yung magulang niya is paulit-ulit ng nalaloko ng iba-ibang lalaki. Tapos yung cheating na yun, nangyari pa mismo sa kanya. So nadagdagan pa yung trauma niya lalo kasi nangyari pa sa kanya. Grabe yun. Hindi, grabe talaga, no? Kasi, syempre tayo, ayaw natin na mangyari sa atin kung ano yung nakikita natin na masama. Then,
ayun nga, sa kasamang palad, nangyari din kay Kali. 'Di ba? Ang sakit lang isipin na yung pain na ayaw mong maramdaman, naramdaman mo. Grabe yun. Pero ito pa guys, ano ang papel ng social media sa relasyon ni Kali at Gio? Paano nito binago or naapektuhan ang dynamics ng relasyon nila? At paano ito refleksyon ng karanasan ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon or sa generation natin ngayon? I think yung social media, yun yung naging way ni Kali para ilabas yung mga hinanakit niya. Siyempre, di ba, nagpo-post, ganyan. Oo. Tapos, kaya pinapost ni Kali yun kasi sa tingin niya, meron ding mga nakaranas ng cheating, kagaya niya, ganon. Pero siyempre, di ba, meron yung good effects at saka bad effects. Yung, yung good, parang nakapagbigay siya ng inspiration sa iba na nakaranas ng ganon. Tapos yung bad naman, di ba lumabas si Dahilis Boy. Oo. Tapos nung mga na, parang si Kali yung nagmukhang masama. Oo. Na hindi niya mapatawad si Dahilis. Pero hindi naman nila alam yung di ba, parang nagkaroon ng misinformation. Oo. Hindi naman nila alam yung nararamdaman ni Kali, kaya ganun yung ayaw niyang patawarin si Dahilis. Oo. So, ayun, yung sa ngayon naman, di ba, ngayon, konting kibot, post, ganyan. Kaya kalimitan, ba, may nag-break, nag-story siya, gano'n, break na sila, nag-note si ganyan, break na sila. So, Oo. yun, ayun na nag sa mga kabataan ngayon. Oo. Grabe nga kapag sa note natin, alam ko relate lahat. Kapag nakita natin na, alimbawa kaibigan natin, may ninote na, alimbawa, grabe ang sakit. Tayo bilang kaibigan, isipin natin, nag-away yata sila. Nag-gano yata sila. Di ba ganon? Aminin nyo, hindi lang ako ganyan. Kayo rin. Di ba? Mga nag-overthink. Yun lang. Okay. So ito naman, paano tinalakay ng palabas ang mga gender stereotypes tungkol sa cheating at pagiging in a relationship? Ano ang sinasabi nito tungkol sa pananaw ng society sa lalaki at babae pagdating sa commitment? Ayun nga, dun sa pelikula makikita yung stereotype na mas madali or mas karaniwan sa lalaki yung pagtaksilan yung kanilang partner. So, habang yung mga babae naman ay parang sila yung mas madalas inaasahan na maging tapat sa relasyon nila dahil parang sila yung mas nagmamahal, nagbibigay. So, yung ganitong pananaw ay nagpapakita ng hindi pantay na pagtingin sa kasarian pagdating sa commitment at yung pagpapatawad nga. At sa tunay na buhay naman, yung ganitong stereotype ay nagdudulot ng presyon sa mga babae at nagbibigay ng mas mataas na expectations para sa kanilang purity or yung loyalty. Habang sa lipunan naman, yung mga lalaki naman ay sila yung parang mas prone sa pagkakamali sa ganitong aspeto. Yun Grabe, racist! Grabe, racist! Karamihan sa lalaki, ayun nga, karamihan mga nag-cheat. Yun ang naging dahilan ng paghihiwalay. Parang kapag sinabing lalaki, cheater agad. Sobrang sakit. Madalas lang nahuli lalaki, pero magaling kasi magtago ang babae. May sinasabi. Hindi, parang sa ngayon kasi talagang, Gumaganda lang kasi yun. Nauli lalaki. sa ngayon kasi talagang kapag sa relationship, kapag sa lalaki, sasabihin, ay, cheater yan kasi syempre lalaki. Pero kapag babae, parang ngayon nga, sila kadalasan yung nagdadala ng purity, ng pure intentions, loyalty, faithfulness sa relationship. Pero grabe, racist. Ang sakit. So, ayun. Wait lang, tanong ko muna sa inyo, ano ba yung favorite scene nyo dun sa movie na My Ex and Wives? Kasi Ako yung sa Korea talaga. Yung nasa namin ay Sa Korea talaga. Tapos yung, di ba, yung mga puno doon, di ba, ano man tawag doon, yung taglaga? Fall. Hindi nila inabutan. Fall ba? Kung gusto ni Kali yung may mga nalalaglag na dahon. Tapos sinabog lang ni Gio yung mga dahon para ma-experience niya. Tapos sinabi din ni Lina doon dapat magpo-propose si Gio. Revelation. Pero, Sayang. hindi natuloy. Kayo, ano favorite scene? Ako, ang favorite scene ko talaga, yung pinakang tumatak sa akin, yun, yung pangit ba ako, kapalit-palit ba ako, pangit ba ang katawan ko? Kasi nga sa relationship, di ba? Or kahit parang hindi pa man lang kayo nandun sa loob mismo ng relationship, pero parang
talking stage, parang ganun. Na parang kapag iniwan ka ng ka-talking stage mo or ginost ka, syempre mapapatanong ka, anong kulang sa akin? Am I not worthy? Parang ganun. Tatanungin mo yun, questionin mo talaga yung value mo. Bakit ako iniwan? Pangit ba ako? Ganun. Kapalit-palit ba ako? Nakakita ba ng bago? So yun, parang super relatable lang kasi nga, alam ko, marami sa atin, sa ibang kabataan din, nararanasan yung ganun eh. Yung questionin yung worth nila dahil lang sa pinagpalit sila. Ganun. Yun yung pinakang favorite scene ko. At yung pati ang famous line na kilala talaga ng karamihan. Oo. Yun talaga maraming tanong na nasagot. Hindi na tumatak si mga bata. Ayun. Yung intense na scene. Grabe yun. Sino pa? Okay. Sige, eto pa, may tanong pa ako sa inyo. Ano ang naging epekto ng pagkakaroon ng cancel culture sa pelikula? Ano ang advantages at disadvantages ng pagkakaroon ng cancel culture sa pagbibigay ng hustisya o pag-unawa sa mga taong nagkamali sa relasyon? Kung magbibase tayo sa pelikula, ang disadvantage nun, hindi na naisip ni Kali na kung ano yung magiging epekto ng kanyang gagawin. Kasi hindi niya muna inisip kung ano yung mangyayari sa kanya pag ginawa niya to, anong mangyayari kay Gio kung ginawa niya to, at sa mga nakapaligid sa kanya. And then, yung magiging advantage naman nun, kung magiging success ma yung gagawin niya, parang masisira si Gio. Yung reputasyon ni Gio, masisira. And then, siya yung tatanggapin ng karamihan dun sa mga followers niya. Siya yung gagawing tama or yung ano ba yung ano din? Papanigan. Oo, siya yung kakampihan. So, yung culture act lang doon, parang wag muna natin i-post yung mga bagay na makakasira sa maraming tao, hindi lang sa'yo, hindi lang doon sa siraan mo, kundi sa mga nakapaligid sa'yo. Feeling ko, ayun nga, isa rin sa advantage doon kay Kali is yung satisfaction. Satisfaction kay Kali na mapahiya si Gio or masira. O yun, siguro yun din yung coping mechanism niya para makamove on. Pero kasi to the point na sinisira niya si Gio, doon din siya parang mas lumalalim na yung eagerness lalo para sirain si Gio. Hindi niya kasi matanggap na Na niloko siya. Parang ganun. Oo. Ayun, so thank you. Meron pa tayong tanong. Paano ipinakita ng may X and Ys yung process ng forgiveness at self-worth? Kasi 'di ba sa panahon natin ngayon, sobrang hirap magpatawad. Pero meron din namang mga tao na kaya ang agad-agad magpatawad, 'di ba? So ano sa tingin nyo yung natutunan ng mga main character tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at bakit mahalaga itong matutunan ng mga manonood? Unahin ko muna yung sinabi mo kung saan nagkapatawaran si Khaled tsaka si Gio. Yung sinabi na ito, yung like niyang scene. Doon na unang yung parang umano yung puso niya. Kasi nalaman niya na magpo-propose pala si Gio sa kanya. So parang, may ganito palang yung scene na mangyayari dapat kung hindi kami nagkanto. So yun, gabi na yun, may gabi. Nagiinom sila, di parang nagkalabasan sila ng sama ng loob. Nasagot ni Gio yung mga gustong marinig ni Kali. Ang sa akin lang sa Korea lang talaga niya nakuha yung yung tamang Forgiveness. Forgiveness. Ayun nga, kagaya ng sabi ko kanina, sa generation natin ngayon, parang nagiging, hindi ko alam halo-halo, may mabilis magpatawad, may matagal magpatawad. Siguro depende sa pain. Kagaya nung kay Kali kasi talagang nahirapan siyang i-forgive yung ginawa ni Gio sa kanya. O kasi may trauma siya sa tatay niya. Yun pa, especially yun, sobrang sakit kasi nga sa pinakang mahal niya pa sa buhay. Tapos, nung time na nakita ni Gio yung sitwasyon ng pamilya ni Kali, di ba nag-promise din si Gio Oo. na hindi Hindi niya niya sasaktan. Ayun. Si Kali. Yun pa. Grabe lang. Wala nang nasabi, grabe lang. Di ba tapos dun sa may mga down silang nalaglag. Tinanong ni Gio si Kali kung ano ba ang sasagot ni Kali kung nag-propose siya. Oo. Tapos nasagot ni Kali nung nalasing siya. Nung gabi. Yung gabi.
Oo. talaga nagsimula ang forgiveness. Nag-yes siya, di ba? Ah, Nag-yes ba siya? yes. Nag-yes siya. Oo. Thank you. Okay, eto. Sige, eto, may tanong pa ako. Ano naman ang pinapakita ng pelikula tungkol sa mga issue ng closure sa dating relasyon? Bakit mahalaga ang closure sa mga relasyon at paano ito nakakaapekto sa emosyonal na kalusugan ng mga tao lalo na sa modernong konteksto ng dating? So, dun sa My Ex and Wives, yung pelikula ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng closure na kung saan si Kali yung naghahanap ng kasagutan dun sa mga bakit niya, kung bakit nagawa nga ni Gio yun sa kanya. So, doon din pumapasok yung kahalagahan ng closure kasi pinakita nga dun sa scene na, di ba sa pamamagitan ng closure, talagang merong nagiging connection, parang nagkakaroon ng patawaran, parang nagkakaroon ng linawan na bakit nasasagot niya yung mga tanong na hindi niya nakukuha mismo sa sarili niya, kundi dun sa tao mismo na gumawa ng pagkakamali sa kanya. So, sa pamamagitan ng closure, syempre, kapag nagkaroon ng closure yung dalawang tao, si Gio at si Kali, parang mas naiibsan yung nararamdaman ng isa't isa. Syempre, nagkakaroon ka nga ng sagot dun sa sarili mo, bakit nga niya yung nagawa. At saka, syempre, dun sa closure din, parang makakalaya ka dun sa sakit na naramdaman mo nung nakaraan. Tapos, ayun, dun sa closure din, magkakaroon ka na ng improvements na, ay, ganito pala dapat yung gagawin ko. Parang, mag-grow ka na kasi nga alam mo na yung nagawa mo dun sa na dapat hindi mo nagawa eh. Kayo ba, naniniwala ba kayo na dapat yung mag-ex or kunyari sa magkaibigan na nag-part ng ways, mahalaga ba yung closure or dapat wala nang ganun? Mahalaga. Napakahalaga ng closure. Dahil sa closure, parang doon kayo nagkakaroon din ng patawaran, doon kayo magkakaroon ng doon tayo matututo, sa mga pagkakamali nga, sabi nga ni Madel. Kaya napakaganda ng closure. Doon kayo magkakapanatagan ulit ng loob. At least maibsan man lang yung mga sakit na nararamdaman ng isa't isa. Malalaman mo pati sa isang tao kung ano yung ginawa niya sa'yo. Kung bakit niya nagawa yun, mapapaliwanag mo. Sa mga dahil. Pero siguro kung sobrang sakit or hindi mo pa kayang harapin yung tao, siguro it's a no for me sa closure. Pero kung talagang kung talagang kailangan ng closure. I mean, totoo naman, kailangan na kailangan kasi hindi lang naman yung peace nung taong yun yung pinag-uusapan kundi yung peace mo rin. Kung syempre 'di ba kapag may galit ka sa isang tao dahil sa breakup, parang ang hirap kumilos, ang hirap magpakita, ang hirap sumipot sa lahat ng bagay. So, yeah. Oo rin pala. Yes din sa closure. Kailangan din talaga kasi nga, syempre, peace mo rin naman yung nakasalalay doon. Ganun. Sa akin, depende maganda yung closure, pero depende sa sitwasyon. Kasi, syempre, naranasan ko yun, hindi ako nakatanggap ng closure. Pero, syempre, nandiyan naman yung mama ko, yung pamilya ko, yung mga friends ko. Tapos, doon naisip ko yung, kahit pala hindi sabihin sa'yo ng tao na yun yung nagawa niya, ganun, kaya mo rin palang magkaroon ng closure sa sarili mo. Hindi lang basta doon sa taong nanakit sa'yo. Ayun. Grabe naman yun. Ang strong naman. Kahit hindi Kaya siya mo. humingi ng sorry, mapapatawad. Sorry po, Marco. Kahit hindi humingi ng sorry. Pero kasi 'di ba, may mga sorry na kahit hindi mo marinig, kailangan mong tanggapin. Then may mga pagpapatawad na kahit hindi nila hingin, kailangan mo ibigay. 'Di ba? Wala lang, lang ng... So yun, may isa pa tayong tanong. Sa tingin nyo, ano ang mas pinapahalagahan sa ending ng pelikula? Yung love o yung personal na paglago ng mga karakter? Paano ipinakita ng kwento ang balance sa pagitan ng love at self-respect? At bakit ito mahalagang aral para sa mga manonood? So, dun sa ending ng movie na may Ex and Wives, dun sa ending, nakita yung yung character development ni Kali at saka ni Gio. 'Di ba na nagkaroon sila ng closure sa Korea, tapos nung bumalik sila sa Pilipinas. Nung nasa Korea sila, nasagot lahat ng mga tanong nila, nalinawan sila, both sides. Tapos nung nasa Pilipinas na sila, parang hindi nila maintindihan kung ano yung
dapat nilang i-act. Kasi hindi nila na-clear kung ano ba yung dapat nilang gawin. Like, ano na bang status nila. Ganon. Kumbaga, ano yung label nila. At saka yung character development nga nila doon, mas naging malambot sila, di ba? Nung time na si Kali, parang, di ba, nagka-issue si Gio dahil dun sa pag-post ni Kali sa Bucket list. social media. Yun, nasira yung image ni Gio. Ayun, sa huli, nagkaroon ng press con, di ba? Di ba? Na sinasabi ni Kali na siya yung may pakana nung video na yon para masira yung image ni Gio. And ayun, parang mas lumambot sila sa isa't isa. Natanggap nila yung mga pagkakamali nila. Although, oo, si Kali, sobra siyang nasaktan sa ginawa ni Gio. Pero, nagawa niya pa rin patawarin si Gio at saka di yun sa ending, nakita natin na parang naging together sila. Tapos yung pagmamahal naman nila sa sarili nila, yun yung isa sa crucial thing na naging daan para mapatawad nila yung isa't isa. Kasi mas natutuhan nila na sa pagmamahal pala, hindi palaging masaya, na given na masasaktan. And ayun, parang through that pain, na-realize nila na mahalaga na yung trust ay sobrang iingatan, hindi sisirain. At saka yung second chance na binigay ni Kali is, feeling ko naman, ewan kung kung papahalagahan ni Gio kasi nagtiwala ulit si Kali. Si Kali. Ayun lang. Grabe yun. Pero guys, may tanong ako sa inyo. Ang tawag dito, di ba napanood natin lahat yung My Ex and Wise? Ano yung pinakang natutunan nyo dun sa My Ex and Wise, sa pelikula? Sa akin magpatawad eh. Nakita ko kasi kay Kali na kinaya niya magpatawad sa kay Gio. Lalo yung ginawa ni Gio, talaga medyo masakit talaga yun eh. Hindi, medyo talagang masakit. Masakit niya. So parang yung sinasabi ng movie na yun is kahit anong ginawa ng isang tao sa'yo, pwede mong bigyan ng second chance talaga. Sa akin lang. Dahil nakita mo rin naman kay Gio yung pagbabago. Parang talagang dun sa, di ba ilang beses din siyang sinubok ni Kali. Kumbaga parang doon, napatunayan din naman niya na talagang parang karapat dapat din siyang bigyan ng second chance. Deserve talaga niya. Sa akin naman alamin mo muna yung pinakang kwento kung para ikakabuti, parang kakagalit mo ba o hindi. Kasi hindi naman talaga sinasadya ni Jay yun eh. Ang may pakana lang talaga yun, yung babaeng nilasing, yung lasing, tapos yung kasama niya pagpasok sa kwarto. Tapos inopen lang niya yung tawag ni Kali para sinadyang iparinig sa kanya yung mangyayari. Tapos, dapat alamin muna ng isang tao or ni Kali yung tunay na kwento bago siya dapat nag-react pero talagang deserve naman ni Kali na hindi deserve. Anong tawag dun? Yung Parang magalit. Talagang dapat magalit siya dahil sa gawa niya. Kasi kahit lasing ka, alam mo naman yung ginagawa niya. Valid naman. Nararamdaman. Yun talaga. Sa mo na lasing ka, tapos doon ka pa. Pwede ka naman siguro magpasundo, di ba? Siguro sa akin, yung pinakang natutunan ko talaga is yung don't ever fight back. Uy, hindi. Hindi, wag kahit anong ginawa sa'yo ng tao, wag mong gagantihan. Wag kang gumante kasi 'di ba, kung makikita natin dun sa movie talaga, yung nangyari, hindi naman in-expect ng lahat na magiging broad yung issue, 'di ba? Hindi in-expect ng lahat na talagang maraming makakaalam nung issue. So yun, hanggang sa mabot na nga sa social media dahil dun sa ginawa ni Kali, na parang ayun nga, pinahiya niya si Gio through social media. So yun, para sa akin talaga, in any situations, sa lahat ng aspect ng away, wag kang gaganti kahit gaano kalaki yung itinapon sa'yo, di ba? Kasi sobrang laki rin nung impact na pwedeng makos sa'yo. Agree ako doon na huwag kang gagante kahit na gaano kasama yung Yung ginawa ginawa. sa'yo. Kasi kapag ganun yung ginawa mo, mas
mas lalaki lang yung issue. And mas masisira lang kayo parehas. Tapos baka may magawa ka ring mali dun sa gagawa mo ng ganito. Imbes na nag-move on ka na, inaayos mo na yung sarili mo, umaangat ka na, wala. Mas lalong binabaon yung sarili mo dun sa pain, sa problema. Lalo ka lang kinakain ng anger mo. Ganun. Tapos dun baka sa pagganti mo, may ibang maapektuhan. Hindi lang yung gagantihan mo. Pero ano, kayo ba? Naniniwala ba kayo sa second chance? Ako, oo. Ako hindi na. Hindi na talaga. Kasi sa akin, sa na-experience ko na relationship, Ayaw na. hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi lang ganun yung chances na naibigay. Marami. Kasi siguro talaga kapag nagmamahal ka, talagang you can give more. Maibibigay mo talaga lahat. Marami kang pwedeng ibigay, ganun, na kahit parang hindi mo naman pwedeng ibigay, binibigay mo pa rin. Kasi nga, tanga tayo mahal natin yung tao. Parang ganun. So, yeah, naniniwala ako sa second, third, fourth, fifth chance. Hanggang sa inaantay ko na lang yung sarili ko na wala na ako, bagsak na ako. Doon ko palang masasabi na ayoko na. Ako talaga hindi na. Pag sa una, pag nagkamali na siya, hindi na pwedeng pong mangalawa. Kasi pag ginawa na niyo yung mali, yun na yun, parang isipin ko na, ay hindi yan ito magbabago. Kasi parang naranasan mo na yung sakit ng mararanasan mo pa kung bibigyan mo pa siya ng second chance. Kasi halimbawa, pag nakita mo pa siya sa akto, bibigyan mo pa ba siya ng second chance pag nag-sorry pa siya? So sa akin, hindi na talaga. Kahit anong mangyari, kahit anong sacrifice pa niya, kahit anong efforts na ipakita o ibigay niya sa iyo, wala na talaga. Oo. Sa akin din no eh. Pero nung napanood ko yung movie ni ng X and Y's, nabago yung pananaw ko eh. Naging yes na ako eh kasi pinakita niya na kaya magbago ng isang tao. So, hindi mo rin kasi masisisi na may pagkukulang talaga tayo eh. Hindi naman tayo perfecto eh. Oo, nagkakaroon. Kaya minsan hinahanap natin sa ibang tayo, marirealize na lang natin na sinayang na natin yung dawan natin. Pero sa akin talaga no, kasi marami may nilalaban talaga ako. Marami kasing papasok sa isip mo na pagbibigyan ko pa siya ng second chance, na papasok sa isip mo, what if ulitin ulit niya, what if masaktan ulit ako, what if Hindi mo talaga masisisi sa tao yun, lalo na pagka pinaparamdam na pinaparamdam. pero may iba't iba naman tayong perspective, kaya choice nyo. Go. Tsaka, Kung ikaw yung nangailangan ng second chance, oo. hindi binigay sa'yo. Halimbawa, nasa set up ka, ganayon. Ay, di doon. Ang tatag. Hanap sa iba. Pero di ba, minsan kaya tayo pumapasok sa second chance is because nagugustuhan natin yung idea na may nag-aalaga sa atin. Kasi nasanay tayo nasanay tayo na may nag-good morning sa atin, may nag-good afternoon, may nag-good evening, may nag-eat well. So kapag dumating yung punto na wala na rin tayo, parang hindi na tayo sanay. So, pipiliin natin na magkaroon ng second chance para may ganun ulit. Pero Di pwede ba? mo naman makuha sa iba. Kasi Di ba? kasi kung nag-break na kayo, tapos na kayo, it takes big courage para makapag-decide ka kung bibitawan mo itong taong ito. Diba? Yung decision na yan, hindi lang siya yung basta decision na gagawin mo na parang basta-basta lang. Pag bumitaw ka na. Wala nang babalik. So, hindi ka lang. Okay, dapat kung mahal mo talaga, kahit gano'n ka sakit, kahit anong gawin sa'yo, kung naniniwala ka pa sa kanya, kahit na may nagawa siyang mali, kung gano'n lang, ilalaban mo muna di ba? Bago ka bumitaw. Pero kung bumitaw ka na-reach na yung peak point mo, yung edge, wala na. Kasi bago ka naman mag-decide, pag-iisipan mo. And then bakit pati gagawin sa'yo ng isang tao yung pagkakamali kung mahal ka talaga? E di kung nagawa niya yun,
Eh, di hindi ka na niya mahal. Bakit mo pabibigyan ng second chance? Eh, ba't ganun? Hindi naman sinasadya ni Gio ah. Sa hindi sinasadya, pero alam niya yun. Talagang siya. Tik na pala sa Grabe lang, no? Grabe lang. Naisipan sa movie na yun. Hindi naman sinasadya ni Gio. Ayun nga eh. Bakit ganun yung anger na meron si ano? Ay no, papasok na nga yung tao lang tayo eh. Hindi kasi tayo perfecto eh. Kaya nagkakaroon talaga ng ganyan. Kaya hanapin natin yung sa iba eh. Hindi natin nahanap doon sa kapartner natin. Lalo't lalo na yung yung ugali mo, nakita mo sa iba. Hindi pala doon sa kapartner mo. So parang naisip mo na may pag-chill sa kanya hanggang sa parang maging close din kayo. may pag-switch. Anyway, so guys, Malalim. last time may narinig ako tungkol dun sa ang ganda lang nung sinabi niya about dun. Kay Karil ko kasi narinig yun eh. Yung tungkol dun sa lover. Hindi ka lang basta lover, pero individual ka lang. Sa relationship, dapat hindi ka lang ready as a lover. Dapat ready ka din as an individual. Kumbaga, dalawa yung role mo dun sa relationship mo. Kasi kung lover ka lang, hindi mo, may instances na baka na may mga pagkakataon na ang mangyari ay yung mga ginagawa sa'yo ng partner mo ay hindi na kaaya-aya, hindi na tama, hindi na proper. Pero dahil mahal mo siya, tatanggapin mo. Diba? Yun, as a lover. Pero kung pumasok ka sa isang relationship as an individual din, at the same time, despite na gano'n yung sitwasyon, mahal mo yung sarili mo eh, diba? Kahit na mahal mo siya, dapat iisipin mo pa rin yung sarili mo. Balance lang. Mahal mo yung sarili mo, mahal mo yung partner mo. Kumbaga, yung pagbabalance na yun, mahalaga yun sa relationship nyo. Kasi, hindi lang naman kayo pumasok sa isang relationship para lang magmahalan, di ba? Kasi kung magmamahalan lang kayo na magmamahalan, hindi kayo wala kayo yung perspective na, as an individual na may mga pangarap para sa pamilya, sa sarili, siguro, magiging komplikado kung ang focus nyo lang ay yung sa inyong dalawa. Sa pagmamahalan. Yung focus nyo lang ay yung kayong dalawa lang na nagmamahalan, hindi nyo pinagpo-focusan yung mga sarili nyo. Lalo mo ba? Grabe. Na-miss pa rin ako kapag si Karil nagsasalita. Pero ngayon ko lang na yun, yung lover and as an individual. Kasi tama nga naman, no? Kasi kapag lover ka, magbibigay ka lang ng magbibigay. Yes. Yung makikita Edi ganun ka kasi only chances. Only chances ka kasi. Oo. Inamin ko naman. Hindi, na minsan talaga nagiging, ayun nga, lover din ako. Na hindi ko rin na-realize na kailangan ko rin bigyan ng halaga yung sarili. So, ayun. Wala lang. Ang ganda lang ng idea. Pero ang galing yung dalawa na ni Kali. Oo. Ayun talaga. Pero, yung kung meron man akong karakter na talagang i-AI or I salute, kay ano pa rin ako, kay Kali pa rin ako. Yes. Kasi the way kung paano niya na-handle yung all through her pain, talagang pinakita pa rin na sobrang tatag niya, sobrang niya. Grabe, power of women. That's called feminism. Parang siya yung nasasaktan dito. Oo, siya talaga yung pinaka nagdusa. Kasi kung makikita mo naman yung family na meron si Gio, di ba? Mga cheater. Di ba? Oo, mga manggagamit. Wait lang, no offense ha. Orange Sino okay. dito sa inyo yung nakaranas ng mag-chill? Bata pa naman. Revelations! Bakit matanda ka na ba? Wala pala na neighbor kami nun eh. Ako, never ko pa naranasan na mag-cheat. Kasi ako yung ako lagi yung victim. Pero kahit ikaw yung laging victim, nagbibigay ka pa rin ng second chance. Kasi nga, ang idea ko dati, mahal ko. Kasi mahal ko. So parang, ayun nga, yung idea na nasanay ako na nandyan siya, nasanay ako na may nag-good morning baby.
Hindi. Hindi. Siyempre ganun. Pero despite dun sa cheater na yun, hindi ko naman naisip na gumante. Di ba? Well, yun siguro sa isa sa may pagmamalaki ko na ano. Never ko naisip na gumante dun sa mga cheater na oo, na sinaktan ako. Yun lang. Well, anyway guys, thank you so much sa pag-attend sa ating podcast. Maraming salamat sa inyong mga opinions and answers. Grabe, talagang, alam nyo guys, nung napanood ko kasi yung My Ex and Wise, akala ko ang dami nang na-input sa akin. Pero nung pinanood ko ulit, meron pa pala akong hindi naiintindihan. Meron pa pala akong kailangang talagang suriin. Ayun nga, grabe, nasagot yung mga tanong na yun ngayon sa podcast na yun. Thank you so much, guys. Salamat sa pakikinig! Bye!